네. 모두 타는데 위험하지. 이거 헬멧 써야 돼. 헬멧 이거 안 쓰면 위험해. 넘어지면 머리 다쳐요. 아이고 안타깝네. 네. 모두 타는데 위험하지. 이거 헬멧 써야 돼. 헬멧 이거 안 쓰면 위험해. 넘어지면 머리 다쳐요. 아이고 안타깝네. Sir, nahuli po ako na walang helmet at nagda-drive ng e-bike na walang lisensya. Dalawang klase po ito, isang e-bike at isang electronic e-scooter. Mag-ingat po sa pagda-drive ng mga ito, lalo na kung wala yung nabanggit na dalawa, helmet at lisensya. Makakalusot ka pa kung lagi kang naka-helmet. Pero yung wala ka ng helmet, nasita ka, tapos wala ka pang lisensya, siba ka na. Sa e-bike po, ang penalty is, pinakamataas is 500,000 won. Nakasulat po yan dyan sa law ng South Korea. Sa electric scooter naman po, parang 20,000 para sa walang helmet ata yun. Tapos 40,000 para sa 40,000 para sa dalawang taong magkaangkas. Yun nakatayong electric scooter. Sa bata naman, wala na tayong pakialam doon. 100,000 daw ang magbabayad yung nanay. Basta above 13 pataas yan, pwede na pong mag-drive ng electric scooter. Na-tsempohan si kabayan, may multa po ito. Kung hindi ka pinagmulta, ay magpunta ka na sa pinakamalapit na police station para i-clear yung records mo. Mamaya may penalty ka pala, hindi mo alam na dapat bayaran. Kung hirap sa Korean language, magpatulong sa migrant center na pinakamalapit sa lugar mo at magpasama ka sa police station para ma-clear yung records mo. Delikado. Paano kung sincere ka, hindi ka makabalik dito? Marami pong hindi nakabalik dahil sa tawag dito, traffic, yung hindi pagsunod sa traffic rules dito, driving without license, isa na nga yan sa electric scooter. Wala pa naman ako nabalitaan sa electric scooter na na-hold sa immigration, pero may record po yan, kinuha ang ARC. Kaya mag-ingat po sa pagdadrive. Mas maganda mag-helmet ka na kung wala kang lisensya, pero mas maganda naka-helmet ka na, may lisensya ka pa. Kaya ako nag-bike na lang ako Pero dati bawal ang walang helmet. Kaya lagi ako naka-helmet kahit pupunta lang ng palengke. Ingat po, ride safe sa lahat. Padyak lang hanggang may lupa.